Ito pala ang kwento ng buhay ni Mark Alan Arevalo. Si Mark Alan Arevalo ay isang Pilipinong construction executive na nagsilbing general manager at sinasabing may-ari ng Wawaw Builders, isang kumpanya ng konstruksyon na naging sentro ng isang malawakang investigasyon ng Senado ng Pilipinas noong huling bahagi ng 2025 kaugnay ng mga multi-bilyong pisong ghost flood control projects. Ang kanyang tinaguriang true-to-life story na lumabas sa mga pampublikong pagdinig at opisyal na investigasyon ay tumatalakay sa kanyang biglaang pag-angat mula sa pagiging halos hindi kilala patungo sa pagiging isang mahalagang personalidad sa malalaking kontrata ng pamahalaan. Ayon sa mga record, ang Wawaw Builders, sa ilalim ng pamumuno ni Arevalo, ay nakakuha ng hindi bababa sa 60 kontrata mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH, sa iba't ibang panig ng bansa mula 2022 hanggang 2025, na may kabuoang halagang tinatayang 4.37 na bilyong piso. Sa kabila ng limitadong pampublikong kasaysayan at halos walang online presence bago ang panahong ito, nakapwesto ang kumpanya bilang ika-12 sa top 15 flood control contractor sa Pilipinas. Iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee, katuwang ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Manuel Bonoan, ang mga alegasyon na marami sa mga proyektong napanalunan ng Wawaw Builders ay umiiral lamang sa papel o kaya'y substandard ang pagkakagawa. Marami sa mga proyektong ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Bulacan, partikular sa mga bayan ng Hagonoy at Kalumpit. Sa mga pagdinig noong Agosto at Setyembre taong 2025, paulit-ulit na ginamit ni Arevalo ang kanyang karapatang hindi magbigay ng pahayag na maaaring magdulot ng sariling incrimination. Dahil sa kanyang kahirapang sagutin ang mga batayang tanong tungkol sa operasyon ng kumpanya, ilang senador, kabilang si Senador Jinggoy Estrada, ang nagpahayag ng hinala na siya ay maaaring isang dummy owner o ginagamit lamang bilang harapan ng mas makapangyarihang personalidad sa politika o negosyo. Kalaunan, inamin ni Arevalo sa Senado na ang lisensya ng kanyang kumpanya ay umano'y sapilitang ginamit sa isang iskema upang maangkin ang mga proyekto ng DPWH. Ipinaliwanag din niyang siya ay kumikilos alinsunod sa payo ng kanyang mga abogado at umiwas sa mas malalim na pahayag dahil sa posibilidad ng mga kasong kriminal na maaaring isampa laban sa kanya. Nanatiling sentral na personalidad si Mark Alan Arevalo sa mga patuloy na investigasyon ng Office of the Ombudsman at iba pang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang kanyang kaso ay naging isang mataas na profile na halimbawa sa media ng Pilipinas hinggil sa mga isyu ng korupsyon sa government contracting at infrastructure projects.